na ginampanan na ninyo comfort women at alam na ninyo at may idea na kasi nangyari nung panahon ng giyera. At parang ang dami nyo nang na-realize, ang dami nyo natutunan. So, may nabago ba sa pananaw nyo? May mga napagtanto ba kayo? May na-realize ba kayo? May mga ano eksaktong nararamdaman ninyo bilang kabataan? Kasi yun nga pino-point out po ng ating mga guests ngayon na kailangan ng awareness, lalo na sa mga kabataan. So sa inyo ngayon, since alam na ninyo yung kwento, may idea na kayo kahit papano, ano eksaktong nabago sa pananaw nyo? May natutunan ba kayo rito? May mga na-realize pa kayo na kailangan gawin or paano nyo itratuhin? Magagalit pa kayo sa mga Hapon? Ayaw na ba pumunta ng Japan? Mga ganon tipo. Pero ano pagbabago? At saka ituloy ko na rin po, sa ating pong mga guests, kung sino man ang gustong sumagot, ano mo ang gusto ninyong malaman, lalo na sa mga kabataan, ano ang gusto ninyong matutunan nila after their awareness dito sa nangyari nung ating kasaysayan, nung ating history? Kayo po munang dalawa. Kabataan din yung mga biktima, di ba? Nabiktima sila, kabataan din sila. Thank you. Sa akin po kasi, siguro po yun nga po yung katulad na naikwento ko po kanina, no, na-realize ko talaga na talagang sobrang swerte po talaga natin. Mapalad po tayo na hindi natin naranasan yung naranasan ng mga comfort women. At siguro sa ngayon po, dami ko natutunan dito kung paano mas maging mas paglaban natin, kung ano yung nararapan natin. Ang hirap kasi talaga ng sitwasyon nila kung paano sila lalaban, paano sila tatakas nung panahon na yon. Pero ang masasabi ko lang po ay siguro mas inirespeto natin yung mga bawat kababaihan, mas tumaas ang pagtingin ko sa kanila. Siguro sana sa iba rin po mga kababaihan na nakikita natin, irespeto po natin sila at irespeto rin natin yung mga sarili natin bilang babae. Dahil iba na sa panahon ngayon, iba na yung generation. Sana mas irespeto muna natin sarili natin para irespeto rin po tayo ng iba. So, yun lamang po para sa akin. Ay, nagkaiba ako ng ibang feelings sa Hapon. Sa Japan. Sa totoo lang po, mahal ko po mahal ko naman po talaga ang ating mga comfort women po, Pero, since medyo nadadalas nga po ako pag nagta-travel, ay sa Japan po ako. Walang galang na po. Masarap po kasi talaga yung pagkain nila. Pero, tsaka mababait rin naman po sila sa atin. Pero, yun po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagagalit sa mga tao ngayon. Siguro po kung magagalit ako nung World War II, bakit nila ginawa yon? Pero ngayon po, nandun po yung sabi nga po, pwede tayong magpatawad pero hindi natin sila makakalimutan kung ano yung ginawa nila. Sana po ay maging aral lang to. Itong digmaan na nangyari, itong pananakop na naganap po noon, para maging aral po sa mga bagong henerasyon ngayon. Yun po. Actually, pagkatapos ko pong interviewin yung mga totoong comfort women, yung dalawang lola, doon pa lang nagkaroon na ako ng maraming realizations sa life. Tulad nga ng sabi natin sa inyo, totoo po yun, nung nagsabi si Lola na napakaswerte namin at ng generation ngayon dahil wala talaga sa pinagdadaanan natin yung pinagdaanan nila. So doon ko rin na-realize na, oo nga no, we have the privilege of living a comfortable life. So natuto ako na, alam mo yung maging satisfied sa kung anong meron ako. Like parang inisip ko yung mga problema ko nung araw na yun, ang babaw lang pala compared sa mga pinagdaanan ng mga comfort women. So I think tama rin ang sabi ni Ate Sanya, natuto ako ng maging mas matapang, mas maging aware kung ano ba talaga ang mga totoong problema sa buhay. And going back po sa tanong nyo, kung ano bang nararamdaman ko sa mga Hapon ngayon. Well, yes, going back sa mga Japanese Imperial Army, masama po talaga yung ginawa nila. Hindi po natin, siguro sa mga comfort women, hindi talaga nila matatanggal yung trauma na nangyari sa buhay nila. Pero naalala ko rin, nagtanong rin po ako sa dalawang lola nung time na yun na, nung panahon po nun, meron po ba kayo
mga nakilalang mga Hapon na kahit papaano mababait. And yes, sabi niya, before daw nag-start yung gera, may mga Hapon na daw na nandun sa Pilipinas na mga farmers. Actually, pinakita yun sa Pulang Araw eh. Nung nakulong si David Licauco, tapos may nakasama siya doon, si Hiroshi, si Rio. Si Rio, yung may kapatid na babae. Mga farmers silang mga Hapon. At yun yung actually yung story na kwinenta ni Lola, na totoo, na may nakilala daw siyang Hapon na farmer doon na nagbebenta daw ng itlog or something na naging kaibigan niya. So, nakausap rin namin si Lola. Siyempre, may mga ibang Hapon naman daw na wala siyang samaan ng loob. Maliban dun sa mga Japanese Imperial Army talaga na yun ang talagang sumalbahe sa kanila. So, dun ko rin na-realize na siguro hindi lahat ng mga Hapon masama. During, syempre sa gera talaga, hindi rin natin maiiwasan, kunwari ng karakter ni Mr. Tanaka sa Pulang Araw, wala naman siyang choice, or si Hiroshi, wala silang choice, kundi, diba, sundan din yung batas ng kanilang bansa. At makikita rin sa mga ibang karakter ng Pulang Araw na may mga Pinoy din na mga trumaydor. Diba? So pag gera kasi talaga, it changes you as a person eh. Doon mo makikita talaga kung faith mo kay Lord. Even sa character ko, si Sister Manuela, sinasalbahin na siya ng lahat, pero kakapit pa ba siya sa Diyos o magbabago yung pananaw niya sa buhay? Yung nangyari rin kay Colonel Yuta, may backstory din siya kung bakit siya naging ganun. So may mga kanya-kanyang storya na nangyari na we cannot judge kung bakit napunta sila sa ganong bagay. And gusto ko rin i-share na kaya nga now na mas nagiging aware yung mga tao sa storya ng comfort women o kaya sa World War II. Meron kasi kaming Japanese consultant sa set. Si Rio, actually siya si Rio, siya po yung tumuturo ng mga Japanese lines sa mga artistang nagsasabi ng mga Japanese lines. So siya po yung nagtuturo kung paano sabihin. Tapos nabasa niya yung sa comfort women. Tapos sinabi niya sa akin, si Rio to eh, siya yung gumanap na Rio. Sabi niya sa akin, Ash, hindi ko alam na may ganito pa. He's from Japan. He grew up in Japan. Hindi niya alam na may mga nangyari. So, hindi niya alam yung tungkol sa comfort women. Hindi siya aware na sarili niya mga kababayan talagang may ganun na pinagdaanan. Medyo nahiya siya na he felt really bad and really sad about it na may mga kapwang Hapon pala na katulad niya na ginawa yun sa mga kababaihan dito sa Pilipino. So now, it's just really overwhelming that people has more knowledge about it. Ako, aware naman ako before talaga na may mga ginahasang tao. Hindi lang sa Pilipinas, meron rin sa Korea, sa China, around Asia, napakaraming comfort women. But now, talagang dinisect namin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Talagang masaya ako na now people are more aware of it. So, yes, yun lang po. Follow-up lang po dun sa Cathy Cruz po from tuklasinnatin.net. Natutuwa ako kasi nailabas mo yung mga kasi ako nanonood ako eh. Hindi ako natutulog na hindi ko napapanood ang Pulang Araw. And tama yung yung aral na nakuha mo. And lahat kasi ng characters nyo may aral na binibigay sa mga manonood. Especially yung nanay, tumatayong nanay, di ba? At ang gusto ko lang dito is, regardless kung ano yung nasyon, meron talaga mga traidor na Pilipino, traidor na Amerikano, traidor na Hapon. So, ang gusto ko lang ipunto dito is, ano ang mensahe ninyong dalawa? Considering na hindi lang ito inarte nyo, kundi nagbukas ng kaisipan nyo to at kamalayan. Di lamang sa inyo dahil sa Pulang Araw, nagbukas din to ng kamalayan sa manonood. Ano yung mensahe ninyo unang-una sa gobyerno natin, sa mga opisyal ng pamahalaan natin, sa mga legislators natin dahil ngayon eleksyon ngayon. So lahat sila nag-pretend na magagaling sila at mabubuting tao. At sa taong bayan, ano po yun? Yes, magandang tanong. Anong message nyo? Yes. Yun ang dalawa and then the others. Parang mas na-pressure po ako ngayon. Pero sa totoo lamang po,
Opo, sa gobyerno po natin ngayon, ang hirap po talaga sa totoo lang magsalita about dito. Pero bilang isang babae po, siguro. Sana, ito pong pulang araw ay, yun nga po, maging boses para mas malaman pa ng ibang mga kabataan itong nangyayari po talaga, totoong nangyayari sa mga comfort women natin noon. At sana po ay makuha po ng comfort women ang hustisya na hinahanap po nila. Sana dumating po yun para sa atin. Pati na po yung paghingi po ng apologize ng Japanese sa ating mga comfort women. Dahil kumukonti na po sila. At naniniwala po ako na karapatan po nila yun. Thank you po. Panawagan mo sa gobyerno at sa kabataan, mga Pilipino. Siguro sa gobyerno po, I think this is not the first time naman na nagsasabi kami sa yung mga panawagin namin tungkol sa comfort women. Kung wala silang gawin, wala kami magagawa. Pero siguro, I'm gonna focus on myself kung paano ako makakatulong bilang isang artista o kaya isang Pilipino. Kasi ayoko na lang naman din iasa pa sa ibang tao. And tulad nga ng pulang araw, isang malaking impact na to sa mga tao ngayon. Sa mga kabataan naman ngayon, now that you guys are aware of what happened during World War II sa comfort women. So I hope mas maging responsible tayo sa mga actions natin, sa mga behavior natin. Sana magkaroon din tayo ng mga realizations sa buhay tulad ng naranasan namin ni Ate Sanya, even si Miss Rochelle Pangilinan, nagkaroon siya ng mga realizations sa life na iba talaga yung panahon noon sa ngayon. And of course, may mga struggles din tayo sa life ngayon na pinagdadaanan. Siguro hindi kasing bigat noon kasi gera noon. Ngayon, we're so lucky and we're so privileged that we never experienced war. Pero hindi pa rin natin ititimbang kung ano bang mas mabigat. Kasi syempre, we all have our own struggles. Siguro, yung tapang lang na pinanghahawakan ko tulad sa kunento ng comfort women, pag may pinagdadaanan ako, iniisip ko na lang na mas malala yung pinagdaanan nila noon. So, kayang-kaya ko yung pinagdadaanan ko ngayon. So, tinuruan din akong mas maging matapang. So, yung mga kabataan ngayon, sana mas maging matapang din kayo. So, yun po lang yung gusto kong message sa kanila. And of course, to continue to know more about our culture. Hindi lang sa comfort women, pero yung history ng bansa natin. Para lang aware tayo sa mga nangyayari at mabigyan natin ng attention yung mga bagay na hindi nabibigyan ng appreciation ng mga kabataan ngayon. Thank you.